Sa tala ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development, aabot sa 6 na po ang pinangangambahang na trap sa loob ng gusali. Karamihan daw sa kanila mga namamakyaw ng tsinelas sa pabrika. Live mula sa Valenzuela City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, nakausap natin kanina ang isang opisyal mula sa NCR office ng BFP at ayon sa kanya ay sa ngayon daw sadyang mahirap ang malaman kung ilan pa yung casualty na natagpuan doon sa loob ng second floor ng nasunog na warehouse. Beyond recognition o hindi na makilala, ganito niya inilarawan ang mga natrap na biktima. Katirikan ng araw, mag-aalas 3 na ng hapon. Wala pa rin tigil sa pagngingit-ngit ang makapal na apoy na tuluyan ng lumamon sa warehouse na ito sa Valenzuela City. Kahit wala pang linaw sa mga sandaling yun kung meron at kung ilan ang mga nadamay sa sunog, naghalo-halo na ang emosyon. Empleyado raw sa naturang warehouse ang asawa ng babaeng ito. 4 na oras na noon ng sunog pero ni anino ng kanyang mister, hindi pa niya naaaninag. Tagapak naman ang mga manufacture na tsinelas sa warehouse ang misis ng lalaking ito. Huli niya raw nakita ang asawa kaninang umaga nang magpaalam na papasok na siya. Wala pa raw siyang balita sa kabiyak ng aming makausap. Tinay ko na po. Takbo na ako ng takbo. Hindi ko makikita. Maya-maya pa, may inanunsyo ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela. Lahat ho ng may kamag-anak na naapektuhan, maaari ho kayong lumapit sa CSWD upang humingi ng tulong. Nang mga sandaling yun, unti-unti nang nagkaroon ng linaw kung ilan pa ang posibleng natrap sa loob ng nagliliyab na warehouse. Ang sabi ng DSWD, aabot na sa 6 na po ang missing base sa mga ipinalistang nawawalang mga kamag-anak sa help desk ng DSWD. Ang ilan sa kanila, hindi lang iisang kaanak ang hinahanap, pero hindi pa matiyak kung lahat ng ito ay natrap sa loob ng factory. Kwento ng mga trabahador na mabilis na kalabas, may mga kasama pa raw silang natrap sa second floor. Hindi sila nakababa kasi nga sa baba yung sunog, hindi nila nalaman na may sunog. Kami nasa baba kaya nakatakbo kami. Sila hindi na, marami sila doon. Nasa mga 60 sila, may pa doon. May nag-welding doon, tapos na napunta doon sa chemicals. Yun, bigla nang kumalat yung apoy. 3 lang kami babae sa pwesto namin. Yung iba po? Yung iba, yung mga lalaki na dito na banda sila. Pero yung sa taas wala nakaligtas. Nasa taas pa rin sila. Meron po kayong kamag-anak sa loob? Kapatid po. Yung kasama niya, nakatalon, pilay-pilay na. Tapos, nahanap ko, pumunta ko sa bahay, yung motor niya iniwan. Tinatanong ko yung niya, nandun daw sa loob. Namataan sa lugar ang may-ari ng nasusunog na bodega pero tumanggi siyang humarap sa aming kamera. Ayon sa Valenzuela City Government, patuloy raw ang coordination nila sa may-ari. Yun hong mga makukumpirma na hindi masyadong maganda ang kinahinatnan o nasugatan, nakahanda ang city government na bigyan sila ng tulong through CSWD at ipadala sa ospital agad-agad. Doon po sa kalagitnaan ng second floor na yon, very unfortunate po, nababalita na po kanina na meron no, tayong nakitang mga po natin doon, no, mga nagtatrabaho sa loob. Hindi lang ho namin ma-confirm kung anong gender at kung sino po sila, basta meron lang ho tayong nakita. Jessica, maliban sa ilang mga truck pa ng bumbero na naririto, kung makikita nyo, nasa likuran ko meron ng mga heavy equipment mula ito sa engineering office ng Valenzuela City. Para saan itong heavy equipment na ito? Ayon sa isang source na nakausap natin, sa kasagsagan nung sunog kanina ay nag-collapse di umano yung steel truss, yung nagsisilbing bubong ng building. Itong steel truss na ito ay lumundo at tuluyan ang bumagsak doon sa slab, sa second floor slab ng building ng warehouse kung saan nandun yung mga natrap na mga biktima. Marami raw yung nadaganan. So ang napaka-importante nitong mga heavy equipment na ito para matanggal yung mga steel truss para tuluyan para matapos yung retrieval para makumpleto yung mga casualty na naiwan pa doon sa loob ng warehouse, Jessica. So Cedric, sa ngayon ang terminology na ginagamit ng otoridad dyan retrieval. Wala nang rescue efforts kasi missing, marami pa rin yung missing. Retrieval na ang tawag nila dito?
Tama yan, Jessica. Retrieval na yung ginagamit nilang terminology ngayon doon sa as far as the casualties are concerned doon sa loob. Pero ulitin din natin kasi kanina pa nililinaw ng local government ng Valenzuela. Yung 65, actually about 30 minutes ago na may mga reports na 67 na yung reported na missing. Ang paglilinaw ng local government dyan, missing po itong mga ito. Hindi siya automatically sinasabi na may ganun din yung bilang ng casualties. Sa ngayon na hindi pa nakakapaglabas ng official count ng casualties. Kasi gaya na nabanggit ng ni Dano Tingkungko kanina, umaasa yung local government, of course yung mga kaanak, umaasa sila na baka naman nasa kung saan na lamang, baka nasa ospital na o baka nasa kapitbahay na yung ilan doon sa mga, o marami sana doon sa mga nai-report na missing na 66 or 67, Jessica. Yung na-interview mo na babae na nakaligtas, Cedric, ano ang kwento niya? Bakit hindi kaagad nakalabas yung mga natrap doon sa loob ng building? Jessica, yung ilan doon sa mga nakausap natin na nakasurvive, ang sinasabi nila, sa simula pa lang nung sunog, nandun sila sa ground floor, sa first floor. So mas napakadali raw para sa kanila na makatakbo. Meron silang kinikwento ng meron silang mga hinila, mga kasamahan nila na nakalabas din. Yung mga nasa second floor, ang kwento nila ito, of course, iniimbestigahan pa ngayon ng BFP. Yung mga nasa second floor daw, sila yung mga nahirapang bumaba kasi by the time na mag-a-attempt sila na mag-escape, napakakapal na raw ng usok doon sa baba. So nawalan sila ng choice kundi magstay doon at maghanap ng iba pang paraan para maka-exit, Jessica. And unfortunately, lumalabas ngayon sa initial investigation, marami talagang na-trap doon sa second floor ng warehouse, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.